lakas at bakas sa naririto sa kinakahap ng tulong at Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ang ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan ngayon mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus o sa aklat ng Henesis, kabanata po ay 12, talata po 1 hanggang sa talata po ay 9. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Tanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansay pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na kanyang napamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng isang roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Pagkakita kay Abraham ni Yahweh, napakita kay Abraham si Yahweh, sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para kay Yahweh. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, bigay niyo yan kay Lord para po yan sa Kanya. Amen.
Yamang binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan ngayon, ibigay yung mga papuring palakpak na yan sa Kanya, huwag po natin siyang tipirin. Amen? Para lahat iyan, ang bawat tunog yan ay kaluwalhatian para sa Diyos. Kagalakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Ang bawat palakpak na yan ay nadadamhan ng Diyos ng pagmamahal. Amen. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, kayapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Diyos, tanging ang Diyos ang makakapagkaloob sa atin ng lahat ng iyan. Amen? Lahat ng ating pong pinasalamatan sa ating Penso Kristo, lahat yan ay gagawin niya sa buhay natin. Amen? Glory to God. At muli mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, salamat sa Panginoon at muli narito naman tayo. Patuloy na kung saan ay dumudulog sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Napakasarap na kapag araw ng inyong pamamahinga, di po ba, ay may lugar kayong pinupuntahan para na kung saan po mga kapatid ay makasama ang ating Diyos. Amen? At niloob ng Diyos iyan na sa bansa pong ito, mailagay ang gawain ng ating dakilang Al Shaddai at tayo tinawag niya sa gawain pong ito para madama natin na sa bansang ito may Diyos na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. At dito po sa ating mabuting balita o sa salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon, na ang lingkod ng Diyos na si Abraham ay tinawag ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na makikita natin kay Abraham po na isa siyang taong kinikilala ang Diyos, kumikilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tao na kung saan si Abraham ay tapat na nagmamahal sa ating Diyos. Amen? Mahal niya ang ating Diyos na alam natin na pinatunayan niya yung pagmamahal na yan sa Diyos nung sabihin po ng Diyos kay Yahweh, ibigay mo sa akin yung pinakamamahal mong anak. Na nagawa ni Abraham ibigay si Isaac sa ating Diyos, ihandog ang anak niyang kaisa-isa o pinakamamahal na anak kay Yahweh para patunayan kay Yahweh na kung mayroon mang pinaka sa buhay ni Abraham ay hindi si Isaac kundi ang Diyos na nagpapala ng kanyang buhay. Amen? Na ito ang tao na ito, na lingkod ng Diyos ay iniingatan ang Diyos sa kanyang puso. Kaya dahil mahal niya ang Diyos, iniingatan ng Diyos sa kanyang puso, madaling makilala ni Abraham ang tinig ng Diyos. Amen? Nakikilala niya ang tinig po ng ating Diyos. At dahil iniingatan ni Abraham ang Diyos na ito sa kanyang puso, mga kapatid, dito po, ang Diyos po isang araw, tinawag si Abraham para po doon sa isang napakagandang plano ng Diyos sa buhay niya. Sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay niya, na kung saan, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, kapag ang Diyos na to'y kinilala mo, iningatan mo sa puso at minahal mo, hindi papayag ang Diyos na hindi kanya itaas. Amen? Hindi papayag ang Diyos na ang kanyang lingkod ay hindi niya mapaparangalan. Purihin natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sabi po ng Diyos nung tawagin niya si Abraham, ang sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa at ang sabi niya ay para maging pagpapala sa marami. Amen? Ang napakagandang plano po dito ng Diyos, si Abraham ay gagawin niyang dakila. Amen. At hindi lang kung saan ay gagawing dakilang tao, kundi si Abraham ay gagawin niyang pagpapala sa lahat ng bansa. Amen. Dinala kayo ng Diyos sa lugar nito para maging pagpapala sa bansang ito. Amen. Para yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos ay mahayag sa bansang ito sa pamamagitan ninyo. Amen.
maging pagpapala kayo sa mga taong nakakahalubilo ninyo sa lugar pong ito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ng Diyos na kung saan ay mayroon pang higit na marating si Abraham. Amen. Higit pang marating, mga kapatid, at hindi lamang po iyon na kung saan hindi lamang po si Abraham ay magiging pagpapala para sa kanyang mga mahal sa buhay, para lang doon sa kanyang sariling bayan, kundi nais ng Diyos ay higit pa roon, maging pagpapala siya sa lahat ng tao. Amen? Kaya minsan, may sinasabi po ang ating Panginoong Hesukristo, may sinasabi po ang salita ng Diyos, alang-alang sa lingkod kong si Abraham. Amen? Pag sinabi ng Diyos, alang-alang sa lingkod kong si Abraham, lahat ng nananalig sa Diyos, mga kapatid, dahil po sa ginawang ni Abraham na itong paglilingkod sa Diyos, hindi tayo lilimutin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kita niyo po yan, mga kapatid, kung gaano kadakila ang kanyang pangalan. Amen? Na kung saan kinikilala ng Diyos at pinahahalagahan po ng Diyos na anumang ipinangako niya kay Abraham hanggang sa ating kapanahunan, ito po ay dumadaloy. Amen? Nararanasan po natin ito lahat. Kaya para po na kung saan ang plano po ng Diyos na ito sa buhay ni Abraham na kung saan ay magiging may mahigit pa siyang marating at patuloy na kung saan ay higit na magiging pagpapala sa lahat, ang ginawa ng Diyos kay Abraham ay inalis siya sa kanyang bayan. Amen. Inalis po siya sa kanyang bayan at ang sabi po ng Diyos, lisanin mo ang tahanan ng iyong ama. Lisanin mo ang tahanan ng iyong ama, lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Amen? Inilayo po siya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan ang buhay natin ay pagmamay-ari ng mga taong nasa paligid natin. Amen? Na kung sino po ang mga nasa paligid natin, madalas nabubuhay tayo para sa kanila. Umiinog yung buhay natin para sa kanila. Yung mga pangarap mayroon tayo para sa kanila. Amen? Na kung saan nagiging pagpapala tayo para sa kanila. Amen? Dahil yung buhay mayroon tayo ay inilalaan natin para po sa kanila. Pero nais po ng Diyos, mga kapatid, hindi lang po yung magagawa mo para sa kanila. Amen? Na magiging pagpapala ka lang sa kanila dahil sa mga kaya mong ibigay po sa kanila, kundi nais ng Diyos na magamit ka para sa higit pang pagpapala para sa kanila. Amen. Purihin po natin ang ating Hesukristo. Inilayo po siya ng ating Diyos sa kanyang lugar, sa mga taong nasa paligid niya, para na kung saan ang buhay ni Abraham ay talagang maitalaga niya sa Diyos upang yung napakagandang panukala po ng Diyos sa kanya, napakagandang plano ng Diyos sa kanya ay magkaroon ng katuparan. Amen? Maitalaga niya ang buhay po niya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lugar na pupuntahan ni Abraham, ang sabi po dyan ay wala siyang kakilala. Amen. Wala siyang pagmamay-ari sa lugar na kanyang pupuntahan. Parang napakahirap umalis sa isang lugar na alam mo, sa lugar na yan, andoon ang lahat mong pangangailangan. Mayaman si Abraham sa lugar na kanyang kinaroroonan. Tapos mga kapatid, yung lugar na yun na kung saan nararanasan niya ang kasaganaan sa buhay niya, ay lilisanin niya, iiwan niya ang lugar na iyon, at pupunta siya sa lugar na kung saan wala man lang siyang pagmamay-ari. Amen? Wala siyang kakilala po sa lugar pong iyon, mga kapatid sa Panginoong Hesus, na kung ating titingnan, sa lugar na kanyang kinaroroonan, may kasiguraduhan na po siya. Amen? Para bang matatanaw mo, dito okay ako, ligtas na ako dito. Amen? Pero alam po ito ni Abraham, na kung saan, yun lugar na pupuntahan niya, na nais ng Diyos na marating niya ay
alam niyang lugar na hindi niya ito kilala. Amen? Hindi niya alam kung ano magiging kinabukasan niya sa lugar pong iyon. Subalit si Abraham po ay sumunod sa utos ng Diyos. Si Abraham sumunod sa utos ng ating Diyos. Na kahit hindi niya tiyak kung anong magiging kapalaran niya sa lugar po na iyon, subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, si Abraham nananalig kapag ang Diyos ang kanyang kasama, pag alis niya sa lugar na iyan, tinitiyak po ng Diyos na ito, sa lugar na pupuntahan niya, may pagpapalang inilaan sa kanya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala't nananalig si Abraham kung sa lugar pong iyan, siya'y pinagpala po ng Diyos, sinamahan sa diyan ng Diyos. Alam ni Abraham kapag ang Diyos ang kasama niya rin, pag alis niya sa lugar na yan, saan man siya umapak na lugar mga kapatid, pagpapalain siya ng Diyos. Amen. Sa isang bahagi ng buhay ni Abraham, nung magkahiwalay sila ni Lot, yung pamangkin niya, tingnan niyo po ha, nagkahiwalay sila dahil marami na silang mga tauhan, marami na silang kawan, yung mga taga-alaga ng kawan ni Abraham at ng pamangkin niyang si Lot ay nag-aaway-away. Anong ginawa ni Abraham nung maghiwalay sila? Ang sabi niya sa kanyang lingkod na ito, sabi niya sa kanyang pamangkin, sabi niya maghiwalay na tayo. Ngayon, sabi niya, mamili ka ng lugar na gusto mong puntahan. Amen? Mamili ka ng lugar. Siya yung tiyuhin. Hindi niya sinabi, kung anong mapili ko, yung matira sa'yo. Amen? May karapatan siya, di po ba? Pero ang binigyan niya ng karapatan na mamili ng lugar ay ang kanyang pamangkin. Kung saan lugar nakita ng pamangkin niyang si Lot na mainam na lugar, na doon siya yayaman, doon ang lahat niyang pangangailangan, doon ang pangangailangan ng kanyang kawan, parang kanyang kawan ay lalong lumago. Lahat yon ang pinili ni Lot. Ang sabi ng Diyos nung umalis ng kanyang pamangkin na si Lot, ang sabi ni Yahweh sa kanya, yamang nagpaubaya ka sa iyong pamangkin. Ang sabi ni Yahweh, igilid mo ang iyong paningin. Saan man abutin ang iyong paningin, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na tila pinaparating ng Diyos nung sandali na yan, lahat ng apakan ng paa mo, may pagpapala akong nakalaan para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. At ang Diyos na ito, ang inyong kasama sa lugar na ito, hindi niya kayo pababayaan. Amen. Hindi niya kayo pababayaan. Siya ang Diyos na kung paanong sinabi niya saan man makarating si Abraham, ay pagpapalain niya. Siya rin ang Diyos na hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kanyang pangako. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sumunod po si Abraham doon sa sinabi po ni Yahweh. Amen. At mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na napakadali para kay Abraham sundin iyon, gawin po iyon, sapagkat alam po natin kung gaano niya kamahal ang ating Diyos. Amen? Kaya kita mo kahit masakit kay Abraham patayin yung kanyang anak, wag lang ang Diyos ang masaktan. Amen? Totoo po yun. Hindi ganun kadali pinapagawa ni Yahweh sa kanya. Amen? Ihandog mo sa akin yung anak. Tapos okay lang sana bigay mo lang sa akin. Hindi ikaw pang papatay Amen? Pero dahil kung mayroon man nais ni Abraham, kung mayroon man pinaka sa puso niya, walang iba kundi ang si Yahweh. Kaya makikita po natin kay Abraham, mga kapatid, kahit masakit sa kanya, wag lang ang Diyos ang magdamdam. Wag lang ang Diyos, mga kapatid, ang masaktan. Kaya makikita mo ang taong nagmamahal sa Diyos, gagawin at gagawin o susundin at susundin ang narinig niyang sinabi ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa Panginoon.
Nung siya po ay naglakbay, ang sabi po riyan, si Abraham po ay nakarating po sa isang lugar, tumuloy siya sa isang banal na lugar, sa lugar ng Sikem. Tumuloy siya sa isang lugar na banal. Ang tao na kung saan kinikilala ang Diyos, pag sinabing lugar na banal, alam natin, lugar na kung saan naruroon ang Diyos. Namamalagi ang Diyos, mga kapatid, nananahan ang Diyos sa lugar pong iyon. Kaya sa bawat sa lugar na pinuntahan ni Abraham po, ang kanyang agad na hinanap ay lugar na kung saan namamalagi ang Diyos. Amen. Namamalagi ang Diyos. Kita niyo kung gaano kauhaw si Abraham na makasama ang Diyos sa kanyang buhay. Diba? Siguro pwedeng sabihin ni Abraham, ang daming magagandang lugar dito Mapasyalan nga. Amen? Pero hindi magagandang lugar, hindi magagandang pasyalan ang hinahanap ni Abraham kapag nakarating sa isang lugar. Ang kanyang hinahanap, mga kapatid, ay lugar na kung saan naruroon ang Diyos. Lugar na makakasama niya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po, ito po isa sa naalala ko tuloy. Nung na-assign po ako sa Macau, may isang tao na kung saan ay foreigner po siya, taga-ibang bansa po siya, na kung saan po, mga kapatid, ay pumasok doon sa simbahan. Namamasyal, kaso naka-walking short po siya, parang ayaw niyang pumasok. Pero ang sabi niya, pumasok po siya kasi ang hinahanap niya nung sandali na yan kung saan mayroong simbahan. Kaya ang sabi niya, kahit hindi simbahan ng Katoliko, basta simbahan, papasukin niya. Dahil sabi niya, yun ang kanyang hinahanap pag pumupunta siya sa isang lugar. Kung saan may simbahan sa isang lugar, inakapasok siya doon sa simbahan na kung saan may gawain ni El Shaddai. May gawain po ng ating dakilang El Shaddai. At mga kapatid sa ating Preso Kristo, ang sabi niya, para siyang nahihiya pa nga pumasok kasi nakita niya yung sarili niya nung sandali na yan ay naka-walking short lang po siya. Na para bagang hindi karapat-dapat humarap sa Diyos. Pero ang sabi niya, yun ang pagkakataon nung sandali po na yan, sa lugar na yan, ay na kung saan ay makasama niya ang Diyos sa dako pong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap naman ng ganon. Kaya naalala ko po yun, mga kapatid, na kung saan ay ang kagad niyang hinahanap ay lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay mararanasan niya. At ito rin po si Abraham, mga kapatid, nung sandali na yan. Ang hinanap po ni Abraham sa lugar na kanyang narating ay isang lugar na banal. Amen? Na kung saan pag sinabing banal, tahanan ng Diyos. Amen? Na mamalagi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lugar na makakausap niya ang Diyos. Amen? Lugar na mapapakinggan niya ang salita ng Diyos. Amen? Ang sarap ng puso ng taong nagmamahal sa Diyos. Amen? Dahil ang taong tunay na nagmamahal po sa Diyos, hindi niya hahayaan na ang kanyang buhay ay mawala sa patnubay ng Diyos. Amen? At alam po natin, ang patnubay ng Diyos sa buhay po natin, mararanasan lang po natin, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ang siyang nagiging panuntunan sa buhay natin. Amen? Dahil ang tanging salita lamang ng Diyos ang siyang makakaakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi nga po dyan sa Aklat ng Awit, mga kapatid, ay sa Aklat ng Awit, Kabanata 119, talata 107, ang sabi po dyan, ang salita ng Diyos, ang siya nating patnubay, liwanag na tumatanglaw sa ating daraanan. Amen?
Yan ang hinahanap ni Abraham. Na makikita mo sa buhay ni Abraham, saan man siya pumaroon, hindi niya inilalayo ang kanyang sarili o ang kanyang buhay sa presensya ng ating Diyos. Patuloy niya itong inilalapit. Amen? Kahapon, may sinabi ako doon sa preaching ko dito kahapon, tungkol kasi ang topic namin tungkol doon sa bata. Sa bata. Kung mayroon mang kinakatakutan ang bata sa buhay niya, ay ang mapawalay sa kanyang magulang. Amen. Mapawalay sa magulang niya. Ang bata, bigyan mo ng pagkain, patapos kainin yan, hahanapin ulit magulang yan. Amen. Na sana, anumang mayroon tayo sa buhay po natin. Amen. Anumang mayroon tayo sa buhay natin, nawa, ay ang katakutan natin ay ang mawalay sa Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya mapalad ang taong nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimiti. Mapalad ang tao na kung saan nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Nabubuhay sa kalooban ng Diyos na ang laging hangarin sa buhay niya malaman ang nais ng Diyos. Amen. Alamin kung ano ang nais ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoong Jesus ay, sa inyo ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo, magpapaalala sa inyo sa lahat ng sinabi ko. Amen? Siya ang magpapaalala sa inyo sa lahat ng sinabi ko. Na kapag tayo na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay po natin, ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu kung anong salita ng Diyos na magpapatatag sa iyo. Amen. Magpapalakas po sa atin at kung anong salita ng Diyos na sa gitna ng mga pagsubok na yan ay dapat natin tayuan para sa gitna ng pagsubok na yan, manatili tayong nabubuhay sa kalooban ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. At ito pong pinahahalagahan ni Abraham sa kanyang buhay na saan man siya pumaroon kapatid, ang pinahahalagahan niya ay ang mabuhay siya sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Nung si Abraham po ay nagpatuloy sa kanilang lakad at makarating na naman po sila doon sa lugar ng Bethel po, anong ginawa po ni Abraham? Si Abraham po ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Amen. Si Abraham ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Yung dambana po mga kapatid, yan po yung kung saan ay nagtayo na sa isang lugar ng dambana na kung saan siya ay makakapagsamba sa Diyos upang sambahin ang Diyos sa lugar pong iyan. Saan man pumunta si Abraham, sa lugar na yan, agad niyang inaalala ay ang ating Diyos. Amen? Bakit po inaalala niya ang Diyos? Sapagkat tinitiyak po ni Abraham sa buhay niya na sa lugar na yan, kinakailangan ang Diyos ang kanyang kasama. Ang Diyos ang kanyang kasama. Na ang sabi po, nagtatatag siya, nagtatayo po siya ng dambana at kung saan ang Diyos ay kanyang sinasamba. Amen. Dito po, pag pumapasok tayo ng simbahan, amen, nandito ang dambana ng Diyos. Nandito po siya. Amen. Kapag tayo niloob din ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon din ng gawain ng ating dakilang alisaday sa lugar po nito, na sa pamamagitan din po nito, mga kapatid, ng gawain na to ay ang dambana ng Diyos ay naririto upang siya ay ating masamba sa lugar pong ito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Saan man makarating si Abraham, pinahahalagahan niya ang salita ng Diyos. Amen. Anumang lugar ang marating ni Abraham, anumang kultura mayroon sa lugar na yan, mga kapatid,
hindi kayang baguhin ng mga kultura sa lugar na yan ang pagkakilala ni Abraham sa Diyos. Amen. Hindi hinahayaan ni Abraham na anumang meron sa lugar na yan, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay mawala. Amen. Hindi niya po hinahayaan po yan. Na sa atin, mga kapatid, buksan po natin, tanawin po natin ito. Sa ating mga tahanan noon, ay merong altar. Tama ho ba? Amen. Ako ay tawag nito, kinalakihan ko pa sa aming probinsya noon na pagdating ng alas 6 ng gabi ay lumuhod sa munting altar ng nanay at lola ko at nagro-rosaryo kaming magkakapatid. Kinakailang pagdating ng alas 6 ng gabi, ando doon na kami sa loob ng bahay lahat at sa ganong oras nakaluhod na kami doon sa altar ng lola ko na kung saan kami ay nagro-rosary. Sa bawat tahanan noon, may altar na kung saan may lugar talaga ang Diyos. Amen. May lugar talaga ang Diyos, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na pinaglalaanan sa bawat tahanan, mga kapatid, na kung saan ang presensya po ng Diyos ay naroon, makakasama sa tahanan pong iyon. Ngayon kaya, pag nagpapagawa kaya ng bahay, inuuna kaya kung saan ilalagay yung altar? Ano? Kasi minsan wala ka nang makitang altar eh. Di po ba? Totoo yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan wala ka nang makikita mga altar sa mga bahay, mga kapatid. Di po ba? Kaya makikita mo minsan na anong araw, sabi ko nga sa inyo, pagdating ng alas 6 ng gabi, nagagawa po namin pa noon, mga kapatid, mag-rosary. Kinalakhan ko po iyan sa amin, sa lola at nanay ko. Ngayon kaya, nangyayari pa kaya iyan? Diba? Pero noong araw, alam niyo po kung paano unti-unti nawala iyan? Nung nagkaroon na ng mga radio po, na pagdating ng gabi, nakatutok na sa drama, si Matar. Ayan. Unti-unti nagkaroon na ng TV. Ayan. Nung nagkaroon na ng mga ganyan, yung oras para kay Lord, nawawala na. Doon na lahat sa mga bagay na yan. Lalo na ngayon. Amen? Pagdating sa loob ng bahay, may kanya-kanyang hawak, mga kapatid sa Panginoong Hesus, na kung saan, tila baga, hindi na napapahalagahan sa isang tahanan na kung saan dapat ang Diyos ay naririyan. Dapat ang Diyos, ang presensya ng Diyos, dapat kinikilala sa loob ng isang tahanan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ito po yung laging kinauuhawan ni Abraham, na sa bawat saan mang isang lugar po maroon, mga kapatid, si Abraham ay naglalagay ng dambana para ang Diyos ay sambahin. May sinabi po sa Ebanghelyo po o sa sulat ni Pedro, Kabanata 3, talata po ay 5, idambana ninyo sa inyong puso si Kristo. Idambana ninyo sa Jesucristo sa inyong puso. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Noong araw, bakit ang bata gumagawa ng mabuti? Bakit? Kasi sinasabi ng magulang, anak, huwag mong gawin iyan. Magagalit si Jesus. Amen? Anak, huwag mong gawin iyan. Kapag ang bata gumagawa ng hindi mabuti, sinasabi ng nanay, anak, masama yan, huwag mong gawin iyan, magagalit si Papa Jesus. Amen? Na kung saan, yung mga salita po na yun ng isang magulang para sa kanyang anak, na kung saan, mga kapatid, magagalit po si Lord Jesus kapag ginawa ng bata, ang Panginoon, hinahayaan niyang maidambana sa puso ng isang bata. Amen?
mailagay mga kapatid sa puso ng isang bata ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung bata lumalaki na natututong gumawa ng mabuti dahil alam niya may Diyos na mabuti. Amen? Kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nangyayari pa ba ito? Ha? Sasabihin ng nanay, anak, huwag mong gawin yan. Huwag mong ulitin yan. Pag ginawa mo pa yan, hindi kita isasama sa McDo. Di po ba? Kung ano-anong sasabihin ng magulang na kung saan hindi na ang Panginoon ang idinadamba na sa puso ng bata para ang bata ay gumawa ng mabuti. Kaya pag dumating ang panahon na yung ibinibigay mo sa bata para gumawa ng mabuti mga kapatid, pag kaya niya na iyan kunin sa sarili niyang kapamaraanan, hindi na makikinig sa iyo. Amen. Hindi na nakikinig yung bata pong ito. Kaya ito ang kailangan po natin. Si Abraham saan man pumaroon, gumagawa siya ng dambana para ang Diyos na ito mga kapatid sa lugar na iyon ay maparangalan ni Abraham. Amen. Kaya makikita mo ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang bata na kumikilala sa Diyos. Kapag gumawa kang magulang ng hindi tama, sasabihin sa iyo ng bata na hindi ba masama yan? Di po ba? Totoo po yan. Tinatandaan iyan ng bata dahil alam niya, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ng ganong gawain. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa atin po mga kapatid, na minsan bakit niloloob ng Diyos na marami ang mawala sa atin? Kagaya po ni Abraham po, di po ba? Minsan kasi, kapag tayo lang minsan nananatili doon sa isang lugar, para doon lang umiikot ang mundo po natin, pero kapag nakalaya tayo minsan doon, mas natatanaw pa natin, meron pa palang mas maganda na dapat tayong marating. Amen? Meron pa na mas maganda. At ito ang nais ng ating Panginoon. Na minsan mga kapatid sa buhay po natin ay ganito. Minsan maraming mahalaga sa buhay natin na minsan niloloob ng Diyos mawala sa atin. Amen? Na minsan hindi natin maunawaan po iyan. Amen? Hindi natin maunawaan yan. Marami tayong katanungan kay Lord. Lord, bakit? Naglingkod na nga ako sa iyo. Ba't kinakailangan pa mangyari ito? Amen? Ba't kinakailangan mawala pa ito sa buhay ko? Diba? Subalit mga kapatid sa ating Penso Kristo, niloloob minsan ng Lord na kung saan mawala po sa atin yan kasi nais ng Panginoon, yung nais niyang mas mabuti at maganda para sa atin, yun ang ating maranasan. Amen. Yun ang dumating po sa buhay po natin. Minsan, tinanong po, alipin ang tao ng bisyo. Diba? Minsan ang tao alipin ng bisyo. Ang tao magkakasakit. Nung magkasakit ang tao na alipin ng bisyo, nagiging dahilan para layuan yung barkada niya. Para iwasan na yung bisyo pong iyon, mga kapatid. Diba? Ano yung magandang plano doon ng Diyos? Ang magandang plano po doon ng Diyos, kung hindi ka nalayo sa kanila, baka hindi lang yon ang masama na dumating sa buhay mo. Kaya niloob ng Diyos, maranasan mo iyon, nang sa ganon mailayo ka sa kanila ng Panginoong Jesucristo nang hindi na humantong pa sa mas mahigit na kapahamakan ang buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi noon ng nanay ko, sabi niya, buti na lang, napapunta ka agad sa Maynila. Kung hindi, baka kasama ka na ng mga barkada mong inilibing. Diba? Totoo po yan mga kapatid sa Panginoong Hesus. Pero, nung andito na ako sa gawain ng ating dakilang Alisaday, isa lang naisip ko, may plano lang ang Diyos sa buhay ko. Amen. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. At napakaganda ng plano ng Diyos. Kaya niloob ng Diyos, maaga ako mapawalay sa kanila, sa mga barkada po na yon, kasi merong mas magandang inilalaan sa atin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon na minsan kapatid, hindi po natin iyan
maunawaan po sa buhay po natin. Amen? Na ang sabi nga ng Panginoon, minsan yung mga tao na to, minsan namumuhi na sa atin kasi nilalayuan po natin sila. Amen? Pero anong sabi ng ating Penso Kristo? Dati kasama kanila. Pero dahil po sa ikaw inalis ko sa kanila, namumuhi sila sa iyo. Kinapupuutan kanila. Pero mga kapatid sa ating Penso Kristo, tingnan nyo po minsan sa buhay po natin, makikita natin yung buhay ng mga taong dati natin kasama, hanggang ngayon doon sila. Eh kung hindi ka inalis doon ng Diyos, hanggang ngayon ganun ka din. Amen. Doon mo makikita, kung hindi ako inalis ng Diyos, wala akong mararating. Hanggang ganun pa rin. Diba? Kung anong kalalagayan nila, makikita mo hanggang doon ka pa din. Pero ngayon makikita mo ang kaibahan ng buhay mo. At ang kaibahan ng buhay mo, mga kapatid, hindi ka naalipin ng bisyo na kung saan dati kasama kanila, kundi ngayon, nakapagbibigay ka na sa kanila kung anong makakabuti para sa kanila. Purihin po natin ang ating Jesus. Dahil nais ng Diyos, tayo po ay magiging pagpapala sa kanila. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Nais ng ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Ang pangako niya, kapag nanatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen? Kapag kayo nananatili sa akin at ang salita ko, ang siya ninyong tinutupad, ang sabi ng Panginoong Hesus, ano man ang inyong hilingin, ipagkakaloob ko sa inyo. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Kaya ano ang nais ng ating Penso Kristo? Ang sabi sa aklat ng mga ngaral, Kabanata 12 at talata 1, ang sabi po roon, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Amen? Sa panahon ng iyong kabataan. Hindi sa panahon na kung saan hindi mo na madama ang sarap ng buhay. Pag sinabing hindi mo na madama ang sarap ng buhay, kapag sinabi na hindi mo na madama ang tamis ng buhay, yan yung panahon na kung saan matanda na tayo. Hindi lang matanda, may sakit ka pa. Amen? Na kung saan lahat ng magaganda dati sa buhay mo, ala-ala na lang. Amen? Tapos kung kailan na ganyan ka na sa ganong sitwasyon, na may sakit ka na, matanda ka na, sasabihin mo kay Lord, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Amen? Baka magkamali sila. Baka magkamali, Lord, ng intindi na ang dalangin mo ay pagalingin ka para ilaan ang buhay mo kay Lord. Diba? Baka magkamali si Lord ng intindi at sabihin, yung salita na, sa iyo na ang buhay ko, baka kunin ka na ni Lord. Amen? Di ba? Eh kasi kung bata ka pa, ang buhay mo itinatalaga mo na kay Lord, sa oras na magkaroon ka ng karamdaman, pagagalingin niya ng Diyos kasi para sa Kanya ang buhay na yan. Amen? Dahil nakikita niya kung paano nagagamit iyan para sa karangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag mong hintayan, kapatid, kung kailan ka na, amen, minsan hila-hila na yung isang paa at sasabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Totoo, di po ba? Doon pa lang tayo natatauhan. Pero itong nais ng ating Panginoon, tayo po'y tinatawag po ng Diyos, hindi sa kapanahonan ng ating katandaan. Amen? Pero maging sa katandaan natin, hindi tumitigil ang Diyos dahil ayaw talaga ng Diyos mapahamak ka. Amen? Tatawagin at tatawagin ka. Pero mas maganda na sa panahon pa lang na ito, ang buhay natin ay nakatalaga na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi po, sa panahon ng iyong kabataan, alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Paglingkuran mo ang Diyos na ito sa panahon ng iyong kabataan. Ano nga sabi ni Haring David sa anak niyang si Solomon? Ang sabi niya, Solomon, ito ang habilin ko sa iyo. Kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya. Kung siya'y hahanapin mo, masusumpungan mo siya. Kung siya'y tatalikuran mo, itatakwil ka niya magpakailan paman. Anong sabi ni Haring David kay Solomon? Kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran. Amen? Sinasabi ni David, ang Diyos na pinaglilingkuran ko, anak, Diyos na kilanlin mo
at paglingkuran sa iyong buhay. Dahil ang tunay na tagumpay sa buhay mo, wala sa tronong iiwan ko sa iyo. Ang tunay na tagumpay sa buhay mo ay wala sa kayamanang iiwan ko sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay nasa kamay ng Diyos. Nasa pagsasama ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya sa atin mga kapatid, ngayon na naririto sa gawain ng ating dakilang El Shaddai, ang sabi nga, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen? Huwag na natin ilayo iyan sa Panginoon. Dito na po tayo. Amen. Marami mang pagsubok. Amen. Amen. Sabi nung narinig ko, ang Diyos naman, hindi naman binibilang kung ilang beses ka nadapa. Ang tinitingnan ng Diyos, kung ilang beses ka bumabangon at lumalapit sa Kanya. Amen. Na kung saan, madapa man, may hangarin pa rin na ang buhay ilapit at huwag mawalay sa ating Panginoong Yesu Kristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. At sabihin po natin, Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, maraming salamat po maraming salamat po na sa kabila sa kabila na ako'y makasalanan, na ako'y makasalanan. hindi mo ako nilimot. Hindi mo ako nilimot. Hinanap mo ako Hinanap mo at ako dinala mo at dinala mo sa banal mong sa gawain. banalin gawain. Salamat Panginoong Jesucristo Salamat, Panginoong Jesucristo, na inabot mo ako na inabot mo sa ako kabila ng aking sa kabila ng karumihan. aking karumihan. Hindi mo ako pinandirihan. Hindi mo ako pinandirihan. Binigyan mo ako ng pagkakataon Binigyan mo ako ng pagkakataon. maging kabahagi pa rin Maging kabahagi pa rin ng iyong kaharian. ng iyong kaharian. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, buhay meron ako ngayon. na buhay na meron ako, Buhay na patuloy ko buhay na patuloy ko, itatalaga sa iyo itatalaga sa iyo habang ako nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. I delight to do your will, to obey your every word. I can do all things through you who strengthens me. By your grace I
Panginoong Jesus, salamat po. Dinala mo kami sa lugar na kung saan nararamdaman, nararanasan namin ang iyong pagmamahal. Amen, Lord. Ang pagmamahal mo, Panginoong Jesus, ang patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan Yes, Lord. na anumang kapighatian, pagsubok, suliranin, aming nadaraanan sa daigdig po na ito. Patuloy kami nagiging matatag dahil sa pagmamahal mong aming nararanasan. Amen, Lord. Salamat, Panginoong Jesus, dinala mo kami sa lugar na kung saan nararanasan namin kung gaano kasarap ang magpuri, sumamba sa iyong banal na pangalan. Amen. Lugar na kung saan nakikita namin, Lord, ang kahalagahan ng pagsamba sa iyo, dakilang Diyos, at paglilingkod sa iyo, Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. Panginoon, dalangin po namin, kalakasan ibigay mo sa amin araw-araw. Amen, Lord. Kalakasan, Lord. Kalakasan na araw-araw, Panginoong Jesus, magawa namin ng isang bagay Amen. na makapagbibigay sa iyo ng karangalan. Maitaas namin, O Diyos, ang iyong banal at dakilang pangalan. Maidambana namin, O Diyos, sa lugar nito na aming kinaroroonan, mayroong Diyos na mabuti. Amen. May Diyos na hindi nagsasawang gumawa ng kabutihan. Amen. May Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin ko po, samahan mo ang aking mga kapatid sa bansang ito, Panginoong Jesus. Samahan mo po sila. Ilagay mo sila lagi sa iyong banal na kalinga, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Penso Kristo. Salamat, Panginoong Jesus. Gawin mo silang pagpapala sa mga taong kanilang pinaglilingkuran Amen. at gawin mo rin, O Diyos, na pagpapala ang mga taong kanilang pinaglilingkuran. Yes, Lord. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Maghari ka sa puso po namin. At tulad ng iyong pangako, Panginoong Jesus, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Amen, Lord. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesus. At panandalian po tayo na manahimik. At sa ating pananahimik, ibulong nyo kay Lord ang inyong mga kahilingan. Nakasulat man yan o hindi, nakikita yan ng Diyos sa puso nyo. Naririto siya sa lugar nito para dinggin ang ating mga dalangin. Muli siyang nabuhay dahil sa kanyang pangako na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay naroroon siya. Muling nabuhay ang Panginoon para samahan tayo ngayon sa ating pagtitipon. Amen, Lord. At dinggin at ipagkaloob ang ating mga kahilingan. Hallelujah. Ama naming nasa langit, salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat sa kamay mo, Panginoong Yesus, na pinayagan mong maipako sa krus para po kami ay matubo sa aming kasalanan. Ang kamay mo na yan, Panginoong Yesus, ang hinihiling ko. Hinihiling ko muling ilaan mo sa bawat isang naririto upang tugunin at ipagkalob sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Salamat, Panginoong Jesus, at patuloy mo kami bigyan ng puso at espiritu na may pagkauhaw, laging gawin ang kalooban mo. Salamat, dakilang El Shaddai, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin at patuloy gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal po kayo ng Diyos, mga kapatid, at patuloy na kung saan, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, taglay-taglayin niyo po at maibahagi sa marami. God bless po. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat
Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan paglusob, pagsapit ng araw. Ni salupang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid sa panunod, iyong mamamasdan. Iyawang masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon, mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahin ay sasaklulupan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay. Ang nakatitiyak, ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring panagapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakubaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. God bless us always. See you next Wednesday. See you next Wednesday. And see you God tomorrow. bless everyone. God bless.